Welcome back to Nib TV. So ngayon meron akong share sa inyo na isang simpleng idea, pero bago tayo magsimula, isa mo lang maikling intro. Ang share ko sa inyo ngayon ay isang simpleng idea kung paano gamitin ang tinatawag nilang capacitive touch switch or sensor switch. Kaya tinawag siyang sensor switch or capacitive switch kasi pag nilapit mo lang yung daliri o kaya tatouch mo lang siya ay magpa-function na siya. So ang ibig ko sabihin guys, ito ayan, kung nakita nyo may nakasulat siyang touch switch. Ito yung kanyang board. Ang tawag sa switch na to ay TTP223. Yan ang kanyang value. Ibig sabihin yan, ito yung TTP223 na yan. Yan, yung kulay itim na yan. Yan yung kanyang chip or ang kanyang IC. Tapos meron din siya ritong built-in na LED. Ayan, ilaw niya. Tapos meron siya ritong tatlong terminal, bale. Ayan, kung titignan nyo guys, yan. Meron siyang ground, which is this. Ground. Yung nasa gitna yung in-out or input-output. And then yung sa baba, BCC. Tapos meron siyang mga, yan, meron siya resistor. At meron siyang ayan o, A or B. Ayan, i-explain ko sa inyo kung anong mga function niyang A or B na yan. Dito naman, itong dalawa to yung kanyang sensitivity terminal. Ayun, ang mode terminal niya, A or B. Ito, sensitivity terminal. Pero ito, bihira lang itong gamitin. Depende na lang yan kung ang papakita ko sa inyo ngayon guys is paano natin itong gamitin itong touch switch na to sa application. Halimbawa mag-switch tayo ng ilaw or simpleng LED light. Although meron siyang built-in na LED, sasamahan na rin natin siya ng simple LED. Siguro ito na lang. Ayan, para mas maganda yung kanya, yung makikita talaga natin yung kanyang function. Okay, so ang gagawin ko muna dito, ilalagyan ko siya ng mga dito, parang pinakapaan niya para maitusok natin siya sa breadboard. Kasi i-explain ko sa inyo guys sa pamamagitan ng breadboard na lang para hindi na tayo kailangan maghinang-hinang pa. Okay, so prepare ko muna yung breadboard. Ito pa na muna, lalagyan ko muna to ng mga maliliit na paa dyan, terminal nya. Okay, hihinangan ko lang. Okay, babalikan ko kayo pag okay na yan. So guys, yan, naglagay ako ng tatlong paa. Okay, isa sa ground, ito isa sa input output, at saka ito sa BCC nya. So ito ang kanyang breadboard. Ito ang breadboard na gagamitin natin. Siguro pamilya na kayo rito dahil meron na rin akong ginawang video tungkol sa breadboard na to. So ito ay powered by 3 volts or 5 volts. So sa ngayon 5 volts ang ating gagamitin. Okay, so pag nakaharap sa atin yung kanyang mga ayan, mga components nakaharap sa atin, nandyan yung paa, ito yung ground. Okay, so pag binaliktad natin siyang ganyan, ito na siya, ito na magiging ground, input output, tapos ito yung BCC. So ang gagawin natin para ganito natin para makita natin yung word na touch. So ito ang ground input output, tapos BCC sa dulo. So itutusok natin siya dito guys sa breadboard natin. So tusok natin.
Yan. Kahit alin dito guys, siguro dito na lang. Ayan. 3. Yan. So kapag nakatusok siyang ganyan guys, gaya na sinabi ko dati, ang breadboard, ang mga connection nito ay, nakita niyo yung mga butas-butas is pa-vertical. Pag ganyan lang guys, ang mga connection. Wala siyang connection ng pa-side. Kaya, itong paa na to, dito may connection siya. May connection siya hanggang doon. Ganun din dito. Ang connection nila is hanggang doon lang, hanggang doon. Dito sa power supply. Ito, yung positive. Yan, kaya may red yan, positive. Tapos ito yung negative. Okay. Ayan. So, bali corresponding siya rito sa positive, negative din ang ating supply. Okay. Kakalangan din natin guys ng LED yung kanina. Ito. Para mas maganda yung demonstration. Although meron siyang built-in na LED rito, lalagyan natin ito para mas kita ang gagawin natin mga example. Okay. Ito. Ayan, LED. Kahit anong kulay guys, pwede. Kahit pula, kahit anong gusto nyo gamitin. Puti yung naka-kuan ko. Okay. Itong mas mabang pa, ayan ang positive. Ito, negative. Itong positive, i-connect natin siya sa input, output. Yung bali sa gitna. Ayan. Ito, dito natin tutusok yung positive. Ayan. Tapos yung, ito yung, di ba kanina pinakita ko sa inyo, ito yung ground or negative, input, output, tapos VCC. So, ayan guys. Medyo nilagyan ko ng shade para di tayo masyadong sisilaw. Ang positive, lalagay natin siya sa input, output. So, ito yung mahaba, ano pa. Okay. Dito. Tapat lang natin siya dito. Okay. So, dito siguro. Ayan. Tapos, itong negative, dito rin siya sa ground. Ayan, tusok lang natin. Ayan. Ibig sabihin, connected na yan sila. Ito, connected sa paa nito. Kasi, pa-vertical yung connection nito eh. Tapos dito sa BCC, diyan natin kukonek yung positive supply natin, 5 volts. Pwede kayo gumamit 3 volts, pero positive supply nga gamitin is 5 volt, pati sa ground 5 volts na rin. Para medyo mas maliwanag yung ilaw natin. Okay. Dito sa tapat nito guys, tapat nito. So, pwedeng dito. Ayan, tusok natin sa dyan. Tapos, sa positive supply, itong sa baba. Siguro dito. Ayan. Itong sa taas yan ng negative supply. So, dyan natin kukonek yung negative. Ayan. Tapos yung isang dulo niya is dito na rin, tapat ng ground. Kasi ito yung ground. Dito pwede, pero dito na lang sa likod. Yan, para hindi siya sagabal. Okay. Ayan, kaganyan. Ayan. So, supply natin guys ng power. Ito guys, on natin. Yan. Itong capacitive touch switch na to guys ay merong 4 na mode ito. Ito yung unang mode. Okay testing natin muna. Tsaka kagandahan nito guys, kahit hindi pa lumalapat yung daliri mo mismo doon, siguro may mga ilang millimeters pa bago sumayad yung kamay mo doon sa touch switch, mag-activate na siya. Okay, so try natin. Yan, may power na. Okay, try natin. Yun Yun guys, hindi pa guys ako lumalapit hindi pa masyadong dikit yan. Tatapat ko pa lang, umilaw na. Okay. Yun ang built-in niya, red. Tapos itong nilagay natin, white. Okay. So, yan ang unang mode. Yung naka-off ang ilaw,
hanggat natin tinatouch, hindi siya iilaw. At pag binitawan natin o inalis natin yung ating kamay, namamatay rin siya. Okay. Ibig sabihin, hindi nag-i-steady yung light. Yun ang unang mode niya. Ito yung touch natin, tapos pag alis ng kamay, off din siya. Okay, ito mga. Ayan. Alisin natin, oh. On. Off. Okay. Yan ang first mode. Ang second mode, guys, ay dito, guys. Tatanggal natin ito muna. Off muna. Ayan, tatanggal natin. Ito, naalala niyo, pinakita ko sa inyo kaninang mga, yan, yung may A and B. Ayan, dyan natin mababago yung mode. So, gagawin natin, isi-short lang natin tong, ito muna unahin natin yung B. Isi-short natin yung dalawang maliit na terminal na yan. So, lalagyan natin ng, kuha na lang, solder. Tapos, tignan natin kung ano magiging kanyang reaction dito. Okay, guys. So, short lang muna natin. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Iano ko lang muna sa soldering. Ayan, pakita ko. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, may hinang na yung B. Naka-short siya. Okay, yan o. So, ngayon, itatry natin ulit, guys, dito sa ating breadboard. Tingnan natin kung ano yung maging pagkakaiba. So, tusok lang natin ulit ito rito. Okay. Power na. Ayan, guys. Okay. Ngayon, try natin kung ano naman yung kanyang mode na number 2. Ayan. Oh, ano guys ang pagbabago? 'Di ba? Pag on natin, nag-latch siya. O ibig sabihin nag-lock yung kanyang ilaw, hindi namatay nang ilas natin ang daliri. So, off natin. Yan. So, ganyan siya. Yan ang mode number 2. Kanina yung mode number 1, naka-off siya. Paglapit ng kamay natin, nag-on siya. Pag alis ng kamay natin, nag-off siya. Parang mabilis lang. Ito, naka-off siya uli. Paglapit ng kamay, nag-on siya. Inalis natin yung kamay, nanatili siyang on. So, yan ang pangalawang mode. Okay. Ang gagawin naman natin ngayon, guys, tatanggalin naman natin uli yung solder doon sa B. Lilipat naman natin yung ang ibig kong sabihin yung A naman ang ating iso-solder. Titingnan naman natin kung ano magiging mode niya. Okay. Op. Okay. Tatanggalin ko na naman itong solder dito sa B, ilipat ko sa A. Okay. So, ito na guys. Ayan o. Yung A naman yung pinagdikit natin. Ayan. Yung B, tinanggal natin yung hinang, yung A naman. Okay. Try naman natin to kung ano magiging kanyang reaction. Okay. Ikabit natin uli. Okay. Power natin. Ayan. Ayan, guys. Yung A yung pinagdikit natin, ang naging mode naman niya is kuwan siya, naka-on. Ibig sabihin normally close na siya. Ibig sabihin naka-on. Tapos, pati yung kanyang built-in, naka-on din. Ngayon, pag tinats natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Tsaka pa lang siya mag-off siguro. Ayun. Ayan. Ayun. Diba? Pag may daliri tayo, naka-off siya. Pero pag inalis natin, nag-on siya. So, meaning, yung kanyang latch, natanggal yung, hindi na siya naglalak. Ang nangyayari, normally open na siya. Naka-kuan siya. Lagi siya naka-on. Nag-off lang siya momentarily pag tinats natin. Pero pag inalis natin yung ating kamay, kusa rin siyang mamamatay, mag-on uli.
Yan o. So yan guys ang mode number 3. Yung last mode guys, yung mode number 4 is gagawin naman natin is yung hinang sa A hindi natin naalisin. Yung sa B lalagyan natin ulit. Okay, off ko muna. Ayan, off na. Okay, ito na. Pares na silang may hinang A and B. Tingnan natin kung ano magiging kanyang reaction sa pang-apat na mode na ito guys. Okay. So isasaksak na naman natin siya. Ayan. Saksak na. Power on natin. Okay. So ngayon ito still on siya. Pero pag nilagyan natin ng switch, mamamatay siya at steady. Ibig sabihin, nag-off siya ng dire-diretso. Okay? So, on naman natin ulit. Ayan, di pa guys sumasayad ang aking daliri. Nag-on na siya. Off. Okay. On. Off. Okay. Actually guys, itong touch switch na to, pwede itong gamitin din sa mga mga 220 volts na mga halimbawa ilaw, pwede, electric fan, 220. Meron ako palang lumang video tungkol dito sa touch switch na to na ginamit ko to sa 220 volts na bulb. Lalagay ko na lang sa link sa comment section ng link ng video na yon para kung gusto niyo rin panoorin kung paano kung anong ginamit ko mga piyesa ron para magawa yon. Bali ito kung gagamitin niyo to sa mga higher application, halimbawa yung gaya na nabanggit ko, pwede siyang touch switch sa mga 220 volts operated na mga halimbawa electric fan or motor or bulb. Kakailanganin nyo nga lang guys ng ng mga additional na mga piyesa gaya ng mga transistor. Pwede kayong gumamit din ng mga diode na 1N4007 at gagamitan nyo rin guys yan ng pwede rin mga Zener diode. Pwede rin guys mga resistors. Kakailanganin nyo rin guys resistors. Tsaka mga relay. 12 volts relay o 5 volts relay. So, yun guys. Gaya ng binanggit ko. Nasa description nalagyan ko ng link doon sa ginawa kong project na ginamitan ko guys ng 220 volts. So ngayon ito kasi guys, simple lang to, representation, 5 volts DC or pwede rin gumamit ng 3 volts. At sana guys nagustuhan yung share ko sa inyong simpleng project na to para lang magkaroon kayo ng idea ng mga iba-ibang modes na pwedeng gamitin sa touch switch na to. Nga pala, ito yung tinatawag nila na TTP 223 touch switch. Okay, so hanggang dito lang. Paki-like and share na lang guys. Don't forget to subscribe to my channel Need TV and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pa mga video. Thanks for watching. Bye bye.